Okay. Nagtatanim kami ng sitaw. Ayan o. Nagtatanim na yan ng sitaw. Ayan o. Tatanim mo namin na ito. Okay. Tanim lang ng sitaw. Ayan o. Tatanim kami ng sitaw dito. Para mayroong maaning gulay. Kailangan kasi. Mahirap pag walang gulay. Pag walang tanim. Okay. Ayan. Merong physical disability. Meron, bawa, gaya nung parang maiksi yung isang paa, o kaya deprive ang paningin, o kaya maraming mga sirkumstansyang pwedeng mangyari dahil sa pag-inom ng drugs ng ina. Ano ibig sabihin? Ang bata walang kasalanan, pero ang may kasalanan yung ina, hindi natin pwedeng isisi sa Diyos. We cannot blame God to what is happening sa mga tao. Kasi tayo ang may kasalanan Ang dahilan ng pagkakaganyan dahil sa kasalanan. Basahin natin ang Roma, Kapitulo 5. Ganito ang ating mababasa sa talata. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, pumasok sa mundo ang kamatayan, ang sakit, ang diferensya, ang illnesses, ang infirmities sa physical being of man. Nakapasok yan sa mundo dahil sa kasalanan. So, ang dahil ng lahat ng sufferings ng tao ay yung kasalanan, yung paglabag ng mga naunang tao sa mga batas at kautusan ng Diyos. Yan ang sinasabi. Yung pagkakasala ng ating mga ninuno, yung pagkakasala ni Eva at ni Adan. Ngayon, bakit naman ang nagsasuffer ang mga kabataan, ang mga tao sa panahon natin? Kasi nga, ang mundo ngayon nasa sumpa nasa sumpa ng Diyos dahil sa kasalanang ginawa ng tao. Basahin natin yung Genesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Alam mo, merong sumpa na nasa lupa dahil sa pagkakasala ni Adan Kaya yung mga sumunod na henerasyon pagkatapos ni Adan, nadadamay tayo sa sumpa. Pero yung sumpa na yan, naaalis yan kung sasampalataya tayo kay Kristo. Sinasabi sa Galatia na sa pamamagitan ni Kristo, maaalis yung sumpa. Ngayon, hindi lahat ng sufferings, kapatid, hindi lahat ng sufferings ng kabataan galing sa kasalanan ng magulang. Merong mga ipinanganganak na may depekto dahil kalooban ng Diyos na sila ay ipanganak na ganon. Pakinggan mo sa isang talata ng 1:9, merong ganito tayong mababasang diwa sa kasulatan. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ayun, nagtanong yung mga tao, bakit yung tao pinanganak na bulag? Sino ba kami kasalanan? Ba't siya pinanganak na bulag? Magulang ba niya o siya? Ang sagot ng ating Panginoon Kristo, hindi dahil sa siya ay nagkasala o yung kanyang mga magulang ay nagkasala. Kaya siya pinanganak na bulag para mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Pinakikita lang na kahit ang isang tao bulag, gawa ng Diyos yung pagkabulag niya, no? Ngayon, bakit niya ginawang bulag ng Diyos? Parang unfair. Kasi,
para ipakitang pag sumampalataya ka sa Diyos, kahit bulag ka, pwede kang padilatin. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, pinadilat niya yung bulag. So, yung bulag na pinanganak na bulag, nakakita siya. Ano ibig kong sabihin doon? Ay, ibig kong sabihin, may mga depekto na nangyayari sa tao, hindi naman galing sa kasalanan ng magulang. May mga depekto nagagawa o nangyayari sa tao dahil sa para lang maipakita ng Diyos na may kakayahan siyang gumawa ng tao kahit bulag, walang paningin, o kaya tao kahit walang paa. Merong nagagawa ang Diyos na kahit ang tao ay tingkok, bulag. Pinakikita lang ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ibabaw ng lahat ng tao. Gaya nung sinasabi sa Roman 9:20, ganito ang ating mababasa. Ngunit Okay. ang tao, sino ang tumututol sa Diyos? Nawala na. Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O pwede ba tayong tumutol sa Diyos kung ginawa kang ganon? Okay. Bakit mo ako ginawang ganito? Sasabihin ba nung ginawa Kakapagod magtanim. kanya na bakit mo ako ginawang ganito? Wala Ayan, tayong oh. karapatan tumutol sa Diyos. Kaya nga kung Matatapos na yung lahat ng binutasan. Ayan, tapos na. Ay, lipat naman namin yung mga ampalaya. Okay. may pag-asa kang maligtas. At alam mo,